Mahigpit na binubusisi ngayon ng mga mambabata sa Kamara ang panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa susunod na taon. Ang iba sa kanila, inirereklamo ang mabagal umanong paglalabas ng pondo ng kagawaran mula nang mabunyag ang anomalya sa flood control project sa Pilipinas. Report mula kay Eden Santos. Umani ng reklamo mula sa mga kongresista ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagbusisi ng Kamara sa panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Marami kasi sa mga infrastructure project sa iba't ibang distrito ng mga kongresista ang hindi napoponduhan, nabinbin, hindi na kumpleto at iba pa sa kasagsagan ng eskandalo sa flood control projects dahil na rin sa matinding korupsyon. Kanya-kanyang reklamo ang mga kongresista. Ang hirap mag-request kasi minsan may mga kapit yung mga kontraktor We cannot wait for 4 or 5 years before makumpleto yung hospital kasi kailangan ng tao. We are a poverty-stricken district. We need the hospital. I'd like to appeal. Tinanggal naman ng Department of Public Works and Highways ang salitang control sa flood control program ng Administrasyong Marcos. Sa tindi kasi ng eskandalong inabot ng DPWH kaugnay ng flood control anomaly ay pinalitan na lang ito ng flood mitigation bilang bahagi ng reforma na nais nilang ipatupad para sa 2027 national budget. Tila ito ang nakitang solusyon ng ahensya sa halip na ang pagtuunan ng pansin ay ang pagsugpo sa matinding korupsyon sa mga flood control projects at pagpapanagot sa mga sangkot na opisyal ng bansa. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa budget hearing ng House Committee on Appropriations na kinausap pa nga nila ang mga eksperto ukol dito. We agree with them that we need to use better terminology because words matter and terms matter. And it's really about flood mitigation or flood management. Kasi po yung control po, it sends, I think, a wrong message kasi hindi naman po natin talaga makokontrol ang pagbahay. Inamin din ni Dizon sa budget hearing ang kawalan ng master plan para sa iba't ibang proyekto. Kasabay nito ay humirit ng dagdag na pondo ang kalihim para sa project at feasibility studies. Hiniling din ito sa komite na bigyan sila ng item para sa karagdagang mga project engineers na makatutulong sa implementasyon ng iba't ibang proyekto. Inaamin po natin na hindi pa kumpleto ang plano, hindi pa updated ang mga plano, maraming mga area na wala pang plano. Ibang major river basins natin, wala pa pong master plan. No, there are really just a handful of major river basins na meron ng master plan. No, marami pa pong wala. Marami pa pong mga LGUs na wala pang drainage master plan. Lumobo ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways sa 2027 national budget. Yan ay matapos na itaas sa 643.95 billion pesos ang DPWH budget para sa susunod na taon mula sa 529.6 billion pesos ngayong taon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ay sinabi ni Dizon na hinati-hati ito sa automatic appropriations, personal services, maintenance and other operating expenses, support to operations at general administration and support. Inilaan naman ang malaking alokasyon ng budget sa National Road System na may halos 200 billion pesos, foreign assisted projects na halos 118 billion pesos, flood management 83.84 billion pesos, access to road and bridges 105 billion pesos at iba pa. Again po, we submit to the wisdom of Congress. This is our proposal. It is by no means perfect. Hindi po namin sinasabi yon. But we feel that it is a start really to try and institute these long and much needed reforms in the DPWH. Not only to ensure na maproteksyonan ang pera ng mga kababayan natin from what we have seen already in the past. And I'm not just talking about the recent flood control scandal, but also to really build the right infrastructure na talagang kailangan po ng mga
kababayan. Malaki naman ang ibinawas ng ahensya sa bilang ng mga infrastructure project para sa 2027. Mula sa mahigit 20,000 proyekto ay umabot na lang ito sa mahigit 11,000 sa susunod na taon. Malinaw rin sa hearing na kaunti lang ang mga infra projects sa Mindanao ang nabigyan ng pondo sa 2027 National Expenditure Program. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.